Nagsimula ang pelikula kay David, na nagtatrabaho sa isang kumpanya na naghahatid ng pera. Si David ay nagtrabaho sa isang armored truck bilang isang driver. Naghahatid siya ng pera sa bawat ATM. Kasama niya ang nagngangalang Kelly. Si David ay nakaramdam ng pagkabagot sa kanyang trabaho sa paghahatid ng pera at paglalagay ng pera sa mga ATM machine. Ang pakiramdam ng pagkabagot niya sa trabaho ay nagpantasya si David na maging isang magnanakaw. Nang magpahinga sina David at Kelly sa isang lugar, tinanong ni Kelly kung paano kung ninakaw nila ang pera mula sa bangko na dala nila. Nang marinig ito, mahigpit na tinanggihan ni David ang sinabi ni Kelly. Sinabi ni David na ayaw niyang mahuli ng mga pulis o makulong. Ngunit patuloy pa rin si Kelly sa pag-uudyok sa kanya, kahit na tinanggihan pa rin ni David ang kanyang imbitasyon. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang lugar upang mag-practice ng pagbaril. Nakuha ni Kelly ang unang putok na nagawa niyang bumaril ng tama. Samantalang si David na puno ng ambisyon ay hindi man lang makabaril sa kanyang target. Gayunpaman si David ay nanatiling kumpiyansa at inilagay ang kanyang baril sa kanyang pantalon. Sa kasamaang palad ay hindi sinasadyang napundot ni David ang gatilyo kaya ang pantalon ni David ay napunit. Maya-maya ay nakatanggap si David ng tawag mula sa kanyang kasintahan na nagngangalang Janice. Dahil late na si David sa engagement photo niya, agad siyang nagpaalam kay Kelly at pumunta sa bahay ng kanyang girlfriend. Pagdating ni David sa bahay mukhang malungkot si Janice. Dahil 3 beses na pala itong nagbihis. Dahil na late si David sa photoshoot, si David ay nakipagrelasyon sa isang babae na kakaiba ang ugali. Hindi ito ginawang big deal ni David. Pagkatapos ng shoot, ay ibinahagi ni Janice sa photographer na si David ay isang malayong pinsan ng kanyang namatay na dating kasintahan. Pinili niya si David dahil buhay pa ito. Nang narinig ay binati lang sila ng photographer sa kanilang relasyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni David ang kanyang trabaho. Bumalik siya sa opisina at piniling magluto sa kusina. Doon nakita ni David si Kelly na malungkot. Sinabi ni Kelly na nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo. Namukhang masaya pa si David dahil nagustuhan din niya si Kelly. Hindi nagtagal dumating ang kanilang supervisor at sinabihan silang magmadali at ihatid ang pera. Si Kelly na masama ang pakiramdam ay iniisip na sinasabihan sila ng kanyang supervisor kung ano ang gagawin. Dahil dito ginalit ni Kelly ang kanyang supervisor, kaya natanggal si Kelly sa araw na iyon. Sinabihan ng supervisor si Kelly na hubarin ang kanyang uniforme. Sa inis na hinubad ni Kelly ang sando niya at umalis na nakabra. Sinubukang pigilan ni David si Kelly, hiningi niya ang phone number ni Kelly. Lalong nakaramdam si David ng pag-ibig kay Kelly, na nagparamdam kay David na espesyal siya. Ngunit si Kelly ay isang babae na nakisama sa mga masasamang tao sa kanyang tinirahan. Isa na si Steven na dati ng kaibigan ni Kelly, maliban kay Steven naroon din ang kanyang asawa na nagngangalang Michelle. Sa madaling araw si Steven, Michelle at Kelly ay nakakita ng balita sa TV tungkol sa isang empleyado sa bangko na nagawang magnakaw ng $20 milyon at tumakas papuntang Mexico. Biglang gusto ni Steven na magnakaw din ng pera. Naalala niya na nagtatrabaho noon si Kelly sa isang money transfer company. Si Steven pagkatapos ay tumingin kay Kelly na nakaupo sa upuan sa harap niya. Mahigpit na ipinahayag ni Steven ang kanyang pagnanais na magnakaw sa kumpanya kung saan nagtrabaho si Kelly. Subalit mabilis na tinanggihan ni Kelly ang kahilingan ni Steven. Pagkatapos ay ayaw sumuko ni Steven, sinubukan niyang kumbansihin si Kelly sa kanyang plano. Sinabi ni Steven na kailangan nila ng insider upang magtagumpay sa pagnanakaw ng pera. Si Kelly ay nag-aalangan na pumayag na magtrabaho kasama si Steven. Si Kelly pagkatapos ay naalala na si David ay nagtatrabaho pa doon. Binalak niyang hilingin kay David na makipagkita. Isang araw ay inimbitahan ni Kelly si David na magkita sa isang cafe. Dumating din si Steven at dalawa sa kanyang mga kaibigang lalaki. Umupo sila sa likod ni Kelly at sinubukang huwag magpapansin kay David. Dumating si David at dinala ang paboritong roses ni Kelly. Masayang nilapitan ni David si Kelly na nakaupo, diretsong ipinarating ni Kelly ang kanyang pagnanais na looban ang kumpanya o ang lugar kung saan nagtatrabaho si David. Sinabi rin ni Kelly may plano siya na may 3 tao sa likod niya, pero kailangan ni Kelly ng insider para magnakaw ng pera. Si Steven saka nagpakilala kay David sa pekeng pangalan. Nang malaman ang katangahang plano ni Kelly ay agad na tumanggi si David. Ayaw ni David na masangkot sa gulo. Pero sinubukan ni Kelly na kumbansihin si David sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ni David. Si David ay natunaw ng kaunti sa saloobin ni Kelly, gayunpaman tinanggihan pa rin ni David ang alok ni Kelly. Kinabukasan tinawagan ni Kelly si David, sinusubukan niyang hikayatin si David na sumali at magplano ng pagnanakaw ng pera kasama si Kelly at ng kanyang mga kaibigan. Si Kelly ay nagtanong kung gusto ni David na sumali sa plano ng pagnanakaw o hindi. Tumanggi si David sa una dahil natatakot siyang nakawan ang sarili niyang pinagtatrabahuan. Pero sa malaswang tono ay hinikayat ni Kelly si David at sinabing maaaring makipag-date si David kay Kelly.
Pagkatapos na matagumpay ang planong pagnanakaw. Nang marinig ito ni David, ay dahan-daang nagsimulang lumambot agad na nakalimutan ni David ang tungkol kay Janice na kanyang kasintahan. Pagkatapos si David ng walang pag-iisip ay nagpa siya na sumali sa plano ng pagnanakaw. Pagkatapos noon ay sinimulan ni David na sanayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng teknikal na handbook ng FBI. Na nanunood ng maraming aksyon na pelikula at natutong gumamit ng baril ng maayos. Ginugol ni David ang kanyang mga araw sa pagsasanay para sa tagumpay ng plano ng pagnanakaw. Tinulungan din ni Kelly na sanayin si David upang mabilis niyang mailipat ang pera sa kotse. Pagkalipas ng ilang araw, si Steven, Kelly, at David ay sinimula ng kanilang aksyon. Naghanda si Steven ng isang peking pagkakakilanlan para makatakas si David sa Mexico. Si Kelly ang nagbabantay sa likod na pasukan ng kumpanya mula sa di kalayuan. Nakita ni Kelly si David at ang kanyang kaibigan na nagngangalang Robert na lumabas sa likod ng pasukan upang tapusin ang kanilang oras ng trabaho. Nagkunwaring sumakay si David sa kanyang sasakyan habang hinihintay na umalis ang kanyang kaibigan. Pagkatapos niyang maramdamang ligtas na, binuksan ni David ang likod na pasukan ng kumpanya at pumasok sa safe room ng walang pag-aalinlangan. Binuksan ni David ang safe na naglalaman ng maraming pera at nagmamadaling inilipat ni David ang pera sa loob ng kotse. Nang may sigasig na inihagis ni David ang pera sa kotse tulad ng itinuro sa kanya ni Kelly noong nag-practice sila ng paglipat ng pera. Sa kalagitnaan ng paglipat ng pera ay masayang nakipag-ugnayan si David kay Kelly sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sinabi ni David na matagal na niyang pinapantasya ang pagiging magnanakaw at ngayon ay nagkakatotoo na ang kanyang pantasya. Ang usapan ni David ay narinig ni Steven pagkatapos ay mahigpit na binalaan ni Steven si David na manatiling nakatutok at magpatuloy sa kanyang trabaho. Nagalit si David kay Steven pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang walkie-talkie at inilagay ito sa mesa. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng hindi inaasahang pagbabalik ni Robert. Ang problema ay hindi makontak ni na Steven at Kelly si David. Sinubukan nilang sabihin sa kanya na nakabalik na si Robert. Hindi malaman ni David dahil naka-off ang walkie-talkie niya. Ilang sandali pa ay pumasok na si Robert sa kwarto kung saan si David. May narinig si Robert mula sa kwartong iyon saka napilitang humarap si David kay Robert. Na may kaunting kaba sabi ni David na nag-overtime siya para madagdagan ang kanyang pera para sa kanyang kasal. Mariin na sinaway ni Robert si David, sinabihan niya si David na mag-overtime para walang hindi pagkakaunawaan, tapos umalis na lang si Robert. Si David na natakot na naman nais ni David na wag ituloy ang pagnanakaw. Ngunit biglang kumanta si Kelly ng spoiled at malambing na buses. Si David na nakarinig na lalong naging nagkagusto kay Kelly, kaya nasasabik si David na kunin ang pera sa safe. Maya-maya ay nailipat ni David ang lahat ng pera sa safe sa loob ng kotse ng mabilis. Pagkatapos ay sinira agad ni David ang gumagana na CCTV at kumuha din siya ng CCTV footage sa kanyang opisina. Gayunpaman si David ay nakaligtaan ng isang CCTV malapit sa kanyang sasakyan. Lumabas na isang nakatagong CCTV ito. Pagkatapos ay sinubukan ni David na isara ang pinto ng kotse nang hindi maisara dahil sa dami ng pera sa loob. Sa halip na kunin ang kahon na nakaharang sa pinto, pinili ni David na ayusin ang pera at sumakay sa kotse. Dahil di sinasadyang nasara at nalock ang pinto para hindi makalabas si David sa kanyang sasakyan. Nalito si David kung paano imaneho ang sasakyan mula sa likod ng sasakyan. Buti na lang may ideya si David na magayos ng isang tumpok ng pera at isinilid niya ang pera hanggang sa mahawakan niya ang pedal ng gas. Matapos ay walang ingat na inilabas ni David ang kotse. Nang lumabas si David, si Steven at ang kanyang kaibigan at si Kelly ay binuksan ang sasakyan. Nagulat sila sa napakalaking halaga ng pera sa loob. Si Kelly saka nagbigay ng $20,000 kay David, kahit na maraming pera sa kotse. Inilagay ni Kelly ang $20,000 sa underwear ni David. Ikinatuwiran niya na ito ay isang paraan upang maiwasan ni David na paghinalaan siya ng mga pulis sa paliparan. Ipinaliwanag din ni Kelly na ililipat ni Kelly ang pera kay David pagkatapos na dumating si David sa Mexico. Nang marinig ito, sinunod lamang ni David ang mga salita ni Kelly. Nagbigay din si Kelly ng pekeng identity card at birth certificate. At ang may-ari ng kanyang pagkakakilanlan ay si Michael McKinney, na matalik na kaibigan ni Steven. Matapos mag-disguise si David sa pamamagitan ng pagsusuot ng wig, ay dumiretso siya sa airport. Sumakay siya ng eroplano papuntang Mexico. Kinabukasan ay kinontak ni Kelly si David at nagtanong siya tungkol sa kalagayan ni David. Ngunit narinig pala ni Steven ang kanilang pag-uusap. Saka ipinarating ni Steven ang kanyang masamang plano kay Kelly na nais ni Steven na iulat ang lokasyon ni David sa FBI. Nang minsang nagulat si Steven tungkol kay David, ang Mexican police ay lihim na hinanap ang kinaroroonan ni David. Nagawa nilang mahanap si David na tumuloy sa isang hotel, sa kabutihang palad ay nakatakas si David mula sa pagtugis ng Mexican police.
Samantala binilang ni Steven at ng kanyang asawa ang lahat ng pera na nakuha ni David, na umabot sa $17 milyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Michelle na mamili ng kahit ano. Sinubukan ni Steven na pigilan ang kanyang asawa sa paggastos, habang patuloy na pinipilit ni Michelle si Steven. Dahil dito nauwi sa paggastos ng pera sa isang marangyang kotse at isang piling bahay sa Hill. Samantalang sa Mexico ay sinusubukan pa rin ni David na tumakas mula sa mga pulis. Nagbalat kayo pa nga siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng kulot na peluka at mga damit na iba sa kanyang estilo. Nagreklamo si David kay Kelly, dahil ang pera hindi pa naililipat. Aksidenteng nakakita si David ng gym membership card sa pangalan ni Steven nang buksan niya ang kanyang wallet. Sa wakas ay naunawaan ni David ang tunay na pangalan ni Steven. Nang marinig ito ni Steven na natatakot siya na mabunyag ang kanyang pagkakilanlan, saka kinausap ang isa niyang kaibigan na nagtatrabaho bilang hitman. Hiniling ni Steven sa kanyang kaibigan na nagngangalang Mike na pumunta sa Mexico sa lalong madaling panahon at hanapin si David. Kapag nahanap na niya ito, kailangan siyang tapusin ni Mike para hindi niya ibunyag ang pagkakakilanlan ni Steven. Nagpunta si Mike sa Mexico. Si Mike ay isang natatanging hitman dahil sa paraan ng kanyang pagtatrabaho na kadalasang nagpapahirap sa kanyang sarili. Si Mike saka bumili ng baril imbes na bumili ng isang mahusay na sandata. Si Mike ay bumili ng isang lumang armas. Pagkatapos ay nilapitan niya si David para barilin ito, buti na lang at hindi tumama kay David ang mga putok mula sa lumang baril. Ngunit si Mike mismo ang nasugatan. Di nagtagal sinabihan ni Mike si David na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya at pagkatapos ay hinabol siya ni Mike. Medyo natarante si David sa lalaki, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makatakas siya sa pagtugis ni Mike. Pagkatapos ay tinawagan ni David si Kelly at sinabing na may misteryoso at kakaibang lalaki na nagtatangkang pumatay sa kanya. Si Kelly na hindi nakatiis na malaman na si David ay may problema sa kalaunan ay ipinagtapat na ang hitman ay ang tao ni Steven na tatapos kay David. Nang marinig ito, si David ay labis na nadismaya kay Kelly, napagpasyahan din niya na ang lahat sa pagkakataong ito si Kelly at Steven ay nagtutulungan para samantalahin si David. Nadismaya at nalungkot si David dahil si Kelly ang taong gusto niya ay nagtaksil sa kanya. Si David pagkatapos ay nagpalipos ng gabing lasing at kumain ng pakwan sa gilid ng kalsada. Habang si David ay kumakain ng pakwan, si Mike biglang sumulpot mula sa likod. Si Mike dahan-daang lumapit kay David at hinampos ito ng takip ng kawali, hanggang sa nahimatay si David. Sa kalagitnaan ng gabi nagising si David, nagulat siya nang nagising siya na nasa banyo. Si David nakita niya si Mike na naghahanda para patayin siya. Mabilis na inalok ni David ang lahat ng pera niya para hindi siya mapatay ni Mike. Nang mabalitaan niyang kinuha agad ni Mike ang wallet ni David, nagulat siya nang makita ang fake identity ni David na nagngangalang Michael McKinney. Lalong nabigla si Mike nang makita niya ang petsa ng kapanganakan sa pekeng certificate ni David na may nakasulat na May 8, 1961. Lumalabas na ang totoong pangalan ng hitman ay Michael McKinney. Sinabi rin niya na ipinanganak siya noong 8 ng Mayo taong 1961. Naalala ni David ang sinabi ni Kelly tungkol sa pekeng pagkakakilanlan niya na pagmamayari ng kaibigan ni Steven. Na ang ibig sabihin ay ito si Mike ang hitman. Naguguluhan pa rin si Mike sa peking identity ni David. Sa wakas naisip ni Mike na si David ang matagal na niyang hiwalay na kambal na kapatid. Si Mike saka umiyak at humingi ng tawad dahil sa ginawa niya kay David, hanggang sa huli ay nagpasya si Mike na huwag na lang tapusin si David. Bagkus magpalipas ng oras na magkasama sila, pumunta sa beach at nagsaya na parang magkapatid. Pagkatapos na nakipag-ugnayan si David kay Steven at nagbanta na siya ay mag-uulat sa mga pulis kung hindi ililipat ni Steven ang $6 milyon sa susunod na 2 araw. Lumipas ang 2 araw at sinubukan ni David na suriin ang kanyang bank account, gayunpaman mukhang hindi na ipadala ni Steven ang pera na gusto ni David. Samantala si Kelly ginugol ang kanyang araw na may pakiramdam ng pagkakasala at awa para kay David. Gusto ni Kelly na sundan si David sa Mexico, gusto niyang direktang humingi ng tawad kay David. Sa kasamaang palad ay nalaman ni Steven ang tungkol sa plano ni Kelly na pumunta sa Mexico upang makipagkita kay David. Pagkatapos ay kinuha niya si Kelly bilang hostage ni Steven. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay David at sinabi ni Steven kay David na sasaktan niya si Kelly kung hindi isusuko ni David ang kanyang sarili sa pulis. Dahil dito si David ay nagalit dahil naguguluhan siya sa lahat ng nangyari sa kanya. Kinabukasan nagdaos si Steven ng party para pasinayaan ang kanyang bagong tahanan. Walang ideya si Steven na ang FBI ay pinaghihinalaan si Steven at Michelle. Nalaman ng FBI na abnormal ang mga transaksyon sa bank account ni Steven. Sa kabilang banda ay si David ay nakalusot papasok sa bahay ni Steven, nag-disguise siya bilang waiter. Si David pagkatapos ay hinanap ang kinaroroonan ni Kelly. Sa wakas nagawa din ni David na mapalaya si Kelly. Subalit sadyang ginulo ni David ang party ni Steven matapos niyang palayain si Kelly.
Si David sa pinasabog ang silindro ng gas at ninakaw ang paboritong sasakyan ni Steven. Tatakas na sana si David, ngunit tulala na nabangga ni David ang sasakyan sa napakatibay na gate ng bahay ni Steven. Dahil dito nasira ang sasakyan, si Steven saka lumapit kay David na nasa sasakyan pa rin. Sa kanya hinampes si David. Nagulat si David nang malaman na puno pala ang catering car ng mga FBI members na sumusubaybay kay Steven. Si David ay nagkaroon ng ideya na gawing emosyonal si Steven para ipagtapat ni Steven ang tungkol sa pagnanakaw. Sa paraang ito may tala ng mga miyembro ng FBI ang pag-amin ni Steven. Si David pagkatapos ay sadyang sinabi na siya ang mastermind ng nakawan. Ngunit mayabang na inamin ni Steven na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Ang FBI na nakarinig ng pag-amin ay sa wakas ay natuwa. Dahil makakakuha sila ng ebidensya na si Steven ang mastermind ng pagnanakaw. Pagkatapos ay dinala nila si Steven, David at Kelly sa bilangguan. Ang FBI ay ikukulong si Steven sa bilangguan ng 11 taon. Samantalang si David ay makatanggap ng sentensya ng 7 taon na pagkakakulong. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.